Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kasabay ng baha at malakas na ulan na nararanasan ngayon sa Kamaynilaan, inuulan din ng batikos ngayon si Sara Duterte dahil sa pag-alis nito ng bansa papuntang Germany. Marami ngayon ang nakapuna lalo na ang mga Marcos loyalist na blogger na mabuti pa raw si dating Vice President na si Leni Robredo, kasalukuyang ngayon tumutulong sa mga nasalanta ng baha. Hindi tulad ng kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte ay nagbabakasyon ngayon, habang ang kanyang mga mamamayan Pilipino ay nagdurusa sa pagbabaha sa kanilang lugar. Saad naman ng kampo ni Sara, na nagkataon lang naman na nagbakasyon sila at dumating itong baha sa Pilipinas, dahil daw itong bakasyon ni Sara at ng kanyang pamilya ay matagal na daw na nakaplano at hindi naman daw ito bigla ang desisyon. Para po sa karagdagan pang balita, panoorin po natin ito. Sa gitna po naman ng bagyo't kalamidad, lumipad si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa Germany para magbakasyon. Kasama po ni VP Sara ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman, asawang si Mans Carpio at tatlo nilang mga anak. Ayon po sa source mula sa tanggapan ng Vice Presidente, matagal nang nakabook at nakaplano ang naturang flight patungo po ng Germany. Ito raw po ay matagal na pinaghandaan at hindi biglaan ang sinasabing bakasyon. Yan po mga kabunyog, yan po ang dahilan ni Sara ngayon kung bakit sila nagbakasyon sa Germany. Sabihin na natin na hindi naman niya alam na darating ang ganitong pangyayari sa panahon ng kanilang bakasyon. Pero kung iisipin, dapat nagpaiwan na lang siya or i-postpone na lang nila ang kanilang bakasyon at inuna muna niya ang kanyang bansa. Bakit? Dahil dapat ikaw mismo on hand ka sa pagtulong mo sa iyong mamamayan dahil hindi ka naman isang mababang uri ng opisyal dito sa Pilipinas, ikaw ay pangalawa sa pinakamataas na may pwesto dito sa bansa at dapat katuwang mo ngayon ang Pangulo para tulungan ang inyong mamamayan, di ba? Bagkus inuna mo pa ang magbakasyon. Ngayon hindi mo masisisi ang mga galit sa inyo na punahin ka dahil mali naman talaga, hindi naman masama ang magbakasyon pero hindi dapat ngayon. O ito, usap-usapan ngayon, usap-usapan ngayon itong pagbiyahe ni Sara Duterte papuntang bansang Germany, kasama ang kanyang asawa, mga anak at ina na si Elizabeth Zimmerman sa harap ng grabing pananalanta ng itong matinding pagbaha sa Metro Manila at saka sa katabing probinsya, lalo na ng Bulacan at ng bahagi ng Calabarzon, wala man lang talagang tuloy si Sara sa kanyang pagbiyahe sa bansang Germany. Napagkukumpara tuloy itong si Sara Duterte kay Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo, kahit hindi na siya vice presidente, actually hindi pa nga siya tatakbo sa national position. Hindi tatakbo si Leni Robredo sa national position. Magme-mayor ng Naga City. Pero, aktibo pa rin siya ngayon sa pagresponde dito sa napakatinding pagbaha na naganap ngayon dito sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Si dating VP Leni na hindi na nga vice presidente pero nandyan pa rin, nanawagan pa rin gamit ang kanyang Angat Buhay Foundation. Nagre-responde ngayon sa pag-i-evacuate ng ating mga kababayan at saka pagsasagawa ng relief operation sa mga nangangailangan nating kababayan. Samantalang si Sara, nakaupong vice presidente, wala, hindi inisip yan. Para sa kanya, naka-schedule ang kanyang biyahe, wala nang makakapigil ng kanyang pagbiyahe. Napagkukumpara ang tuloy ang dalawa. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya malaking pagkakaiba na pagkukumpara ang dalawa. Pero ngayon, nakapagkukumpara na naman tungkol dito sa naganap na pananalanta ng matinding pagbaha. Si Leni Robredo, hindi na vice presidente, pero nagre-responde ngayon. Napaka-aktibo niya ngayon, nananawagan sa social media na tulungan ang kanyang Angat Buhay para sa pagresponde ngayon. Pero si Sara Duterte hindi. Ayan, nakikita nyo dyan. Paalis si Sara Duterte. Papuntang Germany.
Ano bang masasabi natin dyan? Sa totoo, hindi naman yan umalis para tumakas. Ano naman yon? Sa tingin ko, hindi naman totoo yun na tinakasan ni Sara yung kumbaga umalis siya dahil kasi mayroong mga nagsasabi na tinakasan ni Sara yung kasi mainit yung issue yung Pulburon video. Ayaw daw madamay ni Sara kaya umalis siya. Sa tingin ko naman hindi yon. Sa tingin ko hindi naman yon. Tayo, maging fair lang naman tayo. Sa tingin ko, matagal nang naka-schedule yang pagbiyahe na yan. Hindi naman yan pwedeng naisipan mong bumiyahe, babiyahe ka na. Hindi, kasi may visa ang May visa yan. May visa ang pagpunta ng Germany, Schengen visa yan. Si Sara Duterte pwedeng hindi na kailangan ng visa kasi diplomatic niya yan. Pero yung yung pamilya niya, yung niya, kailangan pa rin diyan ng kailangan pa rin lakarin ang papilis niyan sa pagbiyahe. O ngayon, itong si Sara, ibig sabihin niya naka-schedule yung biyahe na yan. Hindi lang yan naka-anunsyo. Ngayon, dahil naka-schedule, hindi niya naman yan naisipan ngayon lang na bigla siyang aalis dahil lang may iniiwasan. Hindi naman yon. Sa totoo lang, hindi naman yan umalis dahil may iniiwasan. Sa tingin ko, hindi. Naka-schedule na yan. Naka-schedule na yan. At parang bakasyon ng pamilya. Parang pahinga, parang bakasyong pampamilya yan. Kasi kasama yung kanyang asawa, yung anak, at saka yung ina niya. Anyway, bagamat totoo naman na hindi naman yan biglaan, hindi naman tumakas si Sara, pero ito lang kahit naka-schedule ka nang umalis, kasama ang pamilya mo, tapos biglang may nangyaring ganyan, biglang grabe itong pagmaha na to, hindi to normal. Ano ba ang tamang gagawin ng isang vice president? Mga kabunyog, yung tama, tutuloy ka pa ba sa pag-alis o ipagpapaliban mo muna? Ano bang pwede? Kung kayo ang nasa kalagayan, vice president kayo, naka-schedule na, nakaprograma na talagang babiyahe ka, tapos biglang nangyari itong matinding pagbaha, hindi naman to normal. Talagang matindi to. Anong gagawin mo? Kung kahit naka-schedule ka ng bumiyahe, kasi public servant ka, public officer ka, kung sensitive ka sa pinagdadaanan ng iyong mga kababayan, hindi mo muna itutuloy yung pagbiyahe, ika-cancel mo. O kaya, paunahin mo na yung pamilya mo, mag-stay ka kahit ilang araw, kahit 2, 3, or 5 days, sumunod ka na lang. Pwedeng paunahin mo na yung pamilya mo. Paunahin mo na. Kasi kawawa naman yung mga anak mo at saka yung mo. Susunod ka na lang. Kahit mag-stay ka lang ng ilang araw, di ba? Yun yung kung sensitive ka, di ba? Di ba mga kabunyog? Pero ako sa tingin ko naman, mali namang sabihin na parang biglang naisipan na rin lang ni Sarang umalis. Parang may tinatakasan siya. Hindi. Sa tingin ko, bakasyon. Bakasyon talaga. Pero mali na sabihin na tinatakasan niya. Hindi niya naman, wala naman siyang tinatakasan sa tingin ko. Gusto niya lang talagang magbakasyon kasama ang pamilya. Kaya matagal na yung naka-schedule, ibig sabihin niya. Kaya lang, okay, matagal nang naka-schedule, pero biglang may babiyahe na kayo, biglang nangyari itong matinding pagbaha na to. Isa tayo sa ganyan, di ba? Ganun pwede mo namang paunahin na muna yung pamilya mo. Ipakita mo man lang na hindi mo maiiwanan ang mga kababayan mo sa ganitong sitwasyon. Susunod ka na lang. 'Di ba? Ano ba naman 'yan? Mapera naman sila. Kahit medyo magcha-charge lang ng extra doon sa pamasahe mo, kayang-kaya mo naman 'yan. 'Di ba? Kaya lang ang nare-reveal kasi dito, insensitive si Sara. Ang nare-reveal dito si Sara talaga. Pagdating sa kalagayan ng ating mga kababayan, malasakit sa ating mga kababayan, hindi masyado. Anong mga pangyayari ang talagang pinupuntahan ni Sara? Pag ang mga sundalo namamatay sa barilan, yan, pumupunta siya dyan. Pumupunta siya dyan. Sa kanya, kapag ang mga issue
tungkol sa mga pulis na namamatay sa serbisyo, yun. Pupuntahan niya yan. Mga biktima ng pagsabog, barilan, pupuntahan niya yan. O kaya politiko, o tulad ngayon, yung namatay na vice governor ng Bohol, nandun siya. Pag mga ganyan, pulis, militar, politiko, malapit si Sara dyan. Pero pag ganito na mga pagbaha, lalo na nito, ang tindi nito, wala. Wala. Insensitive siya sa ganyan. Hindi yan ni Sara. Hindi niya yan. 'Di ba? Kasi kung kung talagang totoo, genuine yung malasakit mo sa mamamayan, sa ganitong kalagayan, babiyahe ka sa Germany kasama ng pamilya mo, kailangan babalansihin mo. Huwag mo namang i-cancel yung biyahe ng pamilya mo. Ibig sabihin, kasi yung mapuprostrate yung mga anak mo, yung pamilya mo, ituloy mo, pero pwede mo namang paunahin Magstay ka muna sa Pilipinas ilang araw, ipakita mo lang yung concern sa ating mga kababayan. Di ba? May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.